President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Magandang araw, Pilipinas! Ihahatid po namin sa inyo ang mga pangako, plano at pagkilos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas. Higit isang taon nang nakaraan nang dagsain ng libo-libong katao ang bahagi ng Padre Burgos Avenue sa Maynila para sa isang makasaysayang pangyayari sa Pilipinas. Ang panunumpa ni Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Pero bago po natin pag-usapan kung ano nga ba ang kanyang mga isinusulong, atin munang balikan kung sino nga ba siya bilang isang lingkod bayan. Tubong Ilocos Norte ang pamilya ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. At bilang isa sa mga anak ni dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos, maaga siyang namulat sa konsepto ng pamumuno't paglilingkod. Una siyang naglingkod noong 1980 bilang vice-gobernador ng kanyang kinalakang bayan, ang Ilocos Norte. Mula 1983 hanggang 2010, nakapagsilbi naman siya bilang gobernador at kongresista ng kanyang bayan at distrito. Noong 2010 hanggang 2016, naging bahagi naman siya ng 15th at 16th Congress bilang senador. At bagamat nabigo sa eleksyon ng pagka-vice-presidente noong 2016, tagumpay naman niyang nakuha ang pinakamaraming boto para sa pagka-presidente noong 2022 elections. Sa suporta ng 31.6 million Filipinos, nailuklok siya bilang Pangulo ng Pilipinas. And gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa simula ng kanyang panunungkulan, inalala ng Pangulo ang ilan sa mga natutunan niya mula sa kanyang ama. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. At sa yugto naman ng kanyang mismong panunungkulan, mismo nga ang Pangulo na rin ang nagsabi na handa siya sa anumang hamon na kasama ng kanyang pagkapanalo. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. I will get it done. Sa loob nga ng 6 na taon niyang termino, layon daw ng Pangulo na tugunan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Paangatin ang kabuhayan ng mamamayan, palaguin muli ang ekonomiya ng bansa, at tiyaking wala ni isang pulgada ng ating teritoryo ang pababayaan o ipauubaya sa banyaga. Our journey to progress requires not only unity and social cohesion amongst our people. It is also imperative that our nation remains intact and inviolable, our sovereignty preserved. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Sa amin namang pagbabalik, isa-isahin po natin ang ginagawang pagtutok ng Pangulo sa usapin ng agrikultura
kalusugan, kahirapan, kabuhayan, ekonomiya at ang pagtatanggol ng ating teritoryo. Lahat ng yan dito lang sa Bagong Pilipinas. Pagkakaisa, pagtutulungan, at pagkilos tungo sa hangaring pag-unlad ng bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakamit ang Bagong Pilipinas. Panoorin ang highlights ng mga naganap sa tanggapan ng punong ehekutibo sa Malacanang. Pagbisita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Tuwing linggo, alas 11 ng umaga sa IBC 13. Nitong nakaraang mga buwan, nakaranas ng hagupit ng bagyo at mga pag-ulan dala ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Hindi may kakailang naging pinsalan nito sa kabuhayan ng marami, lalo na sa mga magsasaka. Kaya nga, isa din sa ikinabahala ng marami ay ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Kaya naman bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura, ating alamin ang nagpapatuloy na tugon ng Pangulo ukol dito. Ganito ang tumambad sa Pangulo nang magsagawa siya ng aerial inspection kamakailan sa ilang probinsya sa Luzon, kasunod ng pagtama ng Bagyong Egay at pagdaan ng Bagyong Falcon. Dahil sa mga pagbaha, nagmistulang dagat ang mga sakahan, iba't ibang bahagi ng Region 1, 2 at 3, gayon din sa Cordillera Administrative Region. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo sa higit 6 na bilyong piso ang naging pinsala sa agrikultura. Kabilang ang nasirang halos 200,000 ektarya ng mga pananim. 100,000 rin ng mga magsasaka't mangingisda ang naapektuhan. Kabilang ang mayayamang lupang sakahan ng Pampanga at Bulacan sa naapektuhan ng kalamidad. Ang pinakamabigat talagang nangyari ay ang agricultural damage at lalong-lalo na sa Region 2 na malaki ang nawala sa mais at hindi na natin maibabawi at may habol itong planting season na ito. Maghahanap tayo ng ibang maaring maitanim ng ating mga magsasaka upang makabawi naman sila doon sa nawala nilang ani. At bilang rice-producing provinces, labis na ikinabahala ng marami ang magiging epekto nito sa supply at presyo ng bigas sa bansa. Kaya ang Pangulo agad na pinulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang rice industry stakeholders. Dito sinabing may sapat pang bigas ang bansa na tatagal pa hanggang matapos ang panahon ng El Nino sa taong 2024. Inaasahan rin daw na aabot sa 1.96 hanggang 2.12 million metric tons ang projected ending stock ng bigas ngayong taon at aabot mula 52 to 57 days. Ito ay kasunod ng 3% na paglago sa produksyon ng palay sa bansa sa unang 6 na buwan ng 2023. Patuloy din daw na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Vietnam at India para sa mas murang pag-aangkat ng bigas. At kasabay ng lahat ng ito, binabantayan rin ng Pangulo ang paggalaw ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ilang linggo rin kasi ang nakararaan nang sumipa sa higit 50 pa 60 pesos ang kada kilong presyo ng bigas. Ang utos ng Pangulo, habulin ang mga nasa likod ng rice hoarding at nagmamanipula ng presyo ng bigas, pati na ang pagtutok sa farm gate price nito. Dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Naniniwala rin ang Pangulo na unti-unti nang maiibsan ang alalahanin sa supply at presyo ng bigas kasabay ng pagsisimula ng anihan sa ilang probinsya. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve,
mag-stabilize ng ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun na mangyari. Naglabas na rin ng isang executive order ang Pangulo para magpatupad ng 41 pesos to 45 pesos na price cap sa kada kilong presyo ng bigas. Bukod naman sa kapakanan ng mga magsasaka, nais din tiyakin ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan pagdating sa inaasam na pag-unlad. Kaya naman ating silipin ang mga isinusulong ng Pangulo para matugunan ang usapin ng kagutuman at kahirapan sa bansa. Sa second quarter survey ng social weather stations ngayong taon, lumabas na bumaba sa 45% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Higit itong mas mababa kumpara sa 51% noong unang quarter. Mula sa 39%, bumaba rin sa 34% ang nagsasabing sila ay food poor. Bagamat maganda itong balita, hindi pa rin tumitigil ang pamahalaan para higit pa itong mapababa. Kaya naman sa pag-iikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, dala rin nito ang samut-saring tulong mula sa pamahalaan. Kabilang ang mga tulong pinansyal, family food packs at kagamitang pangkabuhayan. Patuloy din ang pagpapakalat ng Kadiwa Centers na hindi lamang sagot sa kabuhayan ng mga magsasaka, kundi para mailapit rin sa mga mamimili ang mas murang mga bilihin na siyang ilalaman sa kani-kanilang hapagkainan. Given the interactive programs on food security and community building, we will certainly emerge victorious, bring forth a better, more bountiful and food secure future for all Filipinos. Sa pag-uutos ng Pangulo, inumpisahan ang implementasyon ng food stamp program. Bahagi kasi ito ng pag-abot sa pangarap na wala ng Pilipinong magugutom. And that is the dream of this administration. That is what we are hoping to achieve in this administration, that by the end of 2028, we can say that we have done everything to reduce the hunger and poverty in our country and to be able to ensure that we can provide a good, healthy, and productive life for our people. Kabilang sa mga nakasama sa mga benepisyaryo sa pilot implementation nito ngayong taon ay ang pamilya ni Mang Julito. Sa pamamagitan daw ng food stamp program, makakakain na sila ngayong ng 3 beses kada araw. Lalo't hindi raw kasya noon ang 250 pesos niyang arawang sahod. Sa lahat ng mga bagay na nangyari sa aming sa kahirapan namin, sa mga mahirapan po, ang laking tulong po na nagawa ni Pangulo po. At ang laking tulong na nagawa ng DSWD na nakatulong po sila sa amin. 1 milyong pamilya na gaya ni Mang Julito ang target ng pamahalaan na maging benepisyaryo ng food stamp program. Bibigyan sila ng 3,000 pesos na halaga ng benefit card buwan-buwan para magamit pambili ng mga pagkain sa accredited retail stores. Isa sa requirement para manatili sa programa ay ang patuloy nilang pagdalo sa job skills trainings. Umaasa kasi ang pamahalaan na kasabay ng pagtitiyak ng malakas na pangangatawan ay mabibigyang pagkakataon din ang mga ito na magkaroon ng maayos na trabaho o mapagkakakitaan. That we will fight all the poverty. We will put in all the programs so that one day we can say that we are able to give our people, at the very least, the food that they need to survive, the nutrition that they need to survive. Dahil layon nga ng pangako ng Pangulo, walang pamilyang maiiwan sa pagsusulong ng pag-unlad ng bansa. Sa aming pagbabalik, atin namang tatalakayin ang kahalagahan ng pagsusulong ng agrikultura, gayon din ang pagtitiyak ng kalusugan at kabuhayan ng mamamayan para sa ekonomiya ng bansa. Lahat ng yan dito lang sa Bagong Pilipinas. Pagkakaisa, pagtutulungan, at pagkilos tungo sa hangaring pag-unlad ng bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakamit ang Bagong Pilipinas.
Panoorin ang highlights ng mga naganap sa tanggapan ng punong ehekutibo sa Malacanang. Pagbisita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Tuwing linggo, alas 11 ng umaga sa IBC 13. Kasunod ng ilang taong epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya ng lahat ng mga bansa, ipinag-uutos ngayon ng Pangulo ang pagbangon ng Pilipinas na mas maganda pa kumpara noong bago magsimula ang pandemya. Kung paano, sama-sama nating alamin. Kabilang sa resulta ng pagkalat ng COVID-19 noong 2020, ang pagkaparalisa ng ekonomiya, pati ang inflation o ang antas ng bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Grabe rin ang itinaas. Mula sa dating 2.4 average inflation noong 2020, pumalo pa ito sa 5.8 nitong nakaraang taon. At kung titignan mismo ang buwan ng inflation mula sa 1.6 noong May 2020 na pinakamababa sa loob ng 4 na taon, naitala ang 6.1 noong June 2022. Sabi ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pagkaupo nito sa pwesto, Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Kaya kasabay ng pagpapalakas ng bakunahan laban sa COVID-19, unti-unti pang binuksan ang ekonomiya. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. Isinulong ang pagbuo ng Kadiwa Center sa buong bansa. Sa paraang ito, direktang nailalapit ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa merkado nang hindi na kinakailangan ang middleman. Ibig sabihin, tataas ang kita ng mga magsasaka habang wala ng patong sa presyo ng mga produkto. Kaya't mas makakabili na ang kada pamilya ng pagkain para sa kanilang hapagkainan. Bukod naman sa agrikultura, isinusulong rin ang pagbangon ng turismo. Our tourism has always been a reliable pillar of our economic growth through the years, providing livelihood to more than 5 million of our citizens. Because of the reopening of the economy and the phenomenon of revenge travel, this sector is headed for a great rebound. Habang isinasagawa naman yan, pinalalakas rin ang revenue collection ng pamahalaan. Unti-unti ring ipinatutupad ang digitalization habang pinabibilis rin ang infrastructure projects. At para hindi na raw utangin ang pondo para sa malalaking proyekto ng gobyerno, kukunin na lang daw ito sa kasasabatas lamang na Maharlika Investment Fund. In pooling a small fraction of the considerable but underutilized government funds, the funds shall be used to make high-impact and profitable investments such as the Build Better More program. The gains from the fund shall be reinvested into the country's economic well-being. Sa pagpapalakas ng bawat sektor at pagpapaibayo ng infrastructure projects, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. At lahat ng ito, kabilang rin sa pang-akit para ang iba pang mga negosyante sa marami pang mga bansa ay mamuhunan din sa ating ekonomiya. Kasabay naman ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa maraming mga bansa gaya ng China, tinitiyak din ng Pangulo ang pagbibigay prioridad sa interes ng ating bansa, lalo na pagdating sa ating teritoryo. At sa usaping West Philippine Sea, alamin natin kung kumusta na nga ba ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China.
Sa mahabang panahon, inangkin ng China ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Pilipinas. Batay daw sa sinasabi nilang 9-dash line. Pero mismong ang Permanent Arbitral Court ang nagsabi noong 2016 na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas dahil bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Yun nga lang, ang China Coast Guard. Nataboy kami dito sa Ayungin, si Can Tomas. hindi kinilala ng China ang desisyon. Dumami pa ang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Nagkaroon na rin ng personal na pag-uusap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa China noong Enero. Nagkasundong bumuo ng direct communication line para maiwasan na ang hindi pagkakaunawaan sa naturang bahagi ng karagatan. Gayunpaman, nasundan pa rin ang mga insidente ng muntikan ng magbanggaan ang barko ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. To China Coast Guard 5201. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Malapascua, MRRB 4403. Conducting local routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our plan goal. You are reminded that China is a party of United Nations Convention of the Law of the Sea, that the Ayungin shoals falls within the Philippine Exclusive Economic Zone. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Over. Kaya ang Pangulo, pinamamadali na ang pagsumite ng China ng kanilang counterpart team upang masimulan na ang planong high-level communication. Ipinamama pa rin ang fishing ground ng ating mga mangingisda. The Coast Guard and the DFA to put together perhaps a map of these fishing grounds that sasabihin natin ito Pilipinas talaga ito, and we'll see what they say when we give them our proposal. Pero kamakailan lang, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang commissioned vessel ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission para sa mga sundalong Pinoy na sakay ng BRP Sierra Madre habang nagbabantay sa Ayungin. Depensa ng China, illegal daw ang pagpasok natin sa kanilang teritoryo. Sabi pa nila, hindi pa rin daw tinutupad ng Pilipinas ang pangakong tatanggalin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang bagay na yan, agad na pinabulaanan ng Pangulo. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Sa atas niya, muling nagpadala ng note verbal ang pamahalaan sa China at nagpatawag din ng isang command conference upang pag-aralan ang magiging tugon ng bansa kaugnay ng bagong insidente. At bagamat naging matagumpay ang sumunod na misyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, hindi pa rin nawala ang presensya ng Chinese vessels habang sila ay nagpapatrol. Kaya sabi ng Pangulo, we continue to assert our sovereignty. We continue to assert our territorial rights in the face of all of these challenges, and consistent with the international law and UNCLOS especially. We still have to keep communicating with the Chinese government, with President Xi, with Beijing. We still have to keep communicating with them because we need to really come to a conclusion. at maging ang bago na namang pang-aangkin ng China sa naturang bahagi ng karagatan, base daw sa sinasabi nilang 10-dash line, mariinding kinondena ng pamahalaan. Mismo ang Department of Foreign Affairs nga din ang nagsabi na wala itong basehan, katulad pa rin ang pagbasura ng arbitral court sa 9-dash line claim noon ng China. Of course, we'll continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. We received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will.
But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. At kasabay ng pagpapatuloy na pagkondena ng pamahalaan sa lahat ng pang-aangkin, nagpapatuloy rin ang kooperasyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa para sa pagtitiyak ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Kasama rin ang bilateral exercises, katuwang ang iba pang mga bansa para palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Tunay ngang may malaking responsibilidad ang nakaatang sa Pangulo mula sa suliranin sa agrikultura, pagpapalago ng ekonomiya hanggang sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Kaya naman sa susunod na mga linggo, muli niyo po kaming samahan para sa pagtatalakay ng marami pang hakbangin ng Pangulo. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas.